Magandang hapon po. Hulikam sa Pasig ang lalaking inakyat at pinasok ang apartment ng kapitbahay na nakabakasyon. Ang mga gamit na natangay ng lalaking suspect alamin sa pagtutok ni Bea Pinlac. Aligaga sa pagkalikot ng mga gamit ang lalaking ito sa isang apartment sa Pinagbuhatan, Pasig City. Maya-maya pa, buhat na niya ang aparador na yan palabas. Ang lalaki, ninanakawan na pala ang kapitbahay niyang nagbakasyon lang sa probinsya. Pagbalik nila, after ng 3 days na bakasyon nila, doon nila na-discover yung gamit na nawawala. Nung nagpala po tayo, na-identify po natin yung suspect na isa rin palang kapitbahay nila. Ayon sa pulisya, pati amplifier at flat screen TV, tinangay. Ang halaga raw ng mga ninakaw na gamit, halos 40,000 pesos. Nakalak po yung pinto ng mga complainant natin. Nga lang, sinira niya po yung pinto para makapasok siya doon sa bahay ng mga biktima natin. Patuloy na tinutugis ang suspect na sasampahan ng reklamong robbery. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag ang tinakawan. Paalala naman ng pulisya. Hanggat maaari, ihabilin natin yung bahay natin kung lalayo tayo o aalis tayo na matagal. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. 4 sa 16 na may arrest warrant kaugnay sa maanomalyang flood control projects ang wala sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. At kabilang po dyan si dating Congressman Zaldi Co na base sa kanilang records ay umalis patungo Singapore noong August 6. Si DPWH Mimaropa Planning and Design Division Chief Montrexis Tamayo nagtungo nila sa Qatar noong November 15. Bumiyahe pa Australia noong October 2 si SunWest Incorporated President and Board Chairman Aderma Angeli Alcazar. Habang ang treasurer ng kumpanya na si Cesar Buenaventura umalis pa UAE noong ding October 2. Sabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, inilagay na sa Centralized Derogatory Database ang pangalan ng lahat ng mga may arrest warrant. At naka-heightened alert din ang lahat ng immigration officers sa mga paliparan at pantalan. Para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, pinapakumplika umano ng application for asylum ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque ang paglalabas ng red notice ng Interpol laban sa kanya. Ay kay PAOK Spokesperson Winston Casio, pinalalabas si Roque na biktima siya ng political persecution. Hindi raw ito totoo. Kung pagbabatayan anya ang argumentong ginamit laban kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo sa kaso nitong qualified human trafficking, matibay at may basihan ang liability ni Roque. May arrest warrant si Roque kaugnay sa pagkakadawit niya sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dati na niyang itinanggi ang aligasyon. Wala pang reaksyon tungkol sa Interpol red notice si Roque na huling nakita sa The Netherlands kung saan siya humihingi ng asylum. May naaresto ng isa sa mga wanted sa maanomalyang flood control projects. Pero imbes na sa tirahan sa Cavite, natuntun ng NBI si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon sa isang bahay sa Quezon City na pag-aari raw ng hindi niya pinangalanang politiko. Nakatutok si John Consulta. Ilang beses kinatok ng mga operatiba ng NBI ang gate ng bahay na ito sa Quezon City. Nang wala raw nagbukas nito, gamit ng isang improvised na tuntungan, inakyat ng NBI NCR at NBI Technical Intelligence Division ang gate ng isang bahay sa Quezon City. Nang mabuksan ang gate, agad pumasok sa garahe ang mga operatiba kasama ang NBI Public Corruption Division. Ilan sa kanila may mga dalang baril. Para yung RAM natin, battering RAM. Nakadak ang pinto ng bahay, kaya gumamit sila ng battering ram. Hanggang sa nabutas ang pinto at napasok ng otoridad ang bahay. NBI! Inabutan sa paanan ng hagdan si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon. Ito pangalan mo? Abagon po. Abagon, positive. Siya ang kauna-unahang nahuli na may warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan para sa mga kaso malversation of public funds through falsification at 2 counts of graft para sa umano'y substandard na 289 peso road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Inaresto rin ang isang lalaki at isang babae
nakasama ni Abagon sa bahay. Sabi ng NBI, kakasuhan sila ng obstruction of justice. Sinubukan silang kunan ng pahayag ng GMA Integrated News, pero sinabi nilang hindi raw muna sila magsasalita. Nakuha kay Abagon ang kanyang backpack na puno ng damit, gamit, gamot at mga cellphone. Isa sa mga napansin ng NBI TID at NBI NCR nung sila pumasok dito sa bahay ay itong mga bintana, mga kapuso, pansinin nyo, no? Imbis na bukas, exposed, no, para makapasok ang ilaw, liwanag sa bahay, ay natatakpan na ng mga kalendaryo, no? Kitang-kita natin dito, mga kapuso, no, ito. So marahil ito ay para matakpan yung view, no, dito sa loob ng bahay at hindi makita yung kanilang galawan at kung sino nasa loob ng bahay. Mga cellphone na na-recover sa kanya ay agaw pansin, mga kapuso, itong isang, no, brand new na bagong biling SIM card at isang analog na cellphone, no. Ayon sa NBI, maaring itong mga gamit daw na ito ay burner SIM at burner phone na sa pagnanais nitong si Director Abagon or Engineer Abagon na makaiwas sa trace o para hindi matetect bago yung kanyang SIM card at hindi malalaman na siya pala yung may gamit ng number na yun. Kinumpis ka ng NBI ang lahat ng kanyang gamit at isa sa ilalim sa forensic investigation. Sabi ng NBI, una sila nagpunta sa address ni Abagon sa Cavite pero wala siya roon. Naaresto ito sa bahay sa Quezon City na ayon mismo kay Abagon ay pagmamay-ari ng isang politiko. Pero tumanggi siya na panganalan nito. Susubok naman talaga. Yung inabutan ba kayo ng NBI, pasok na kayo? Pasok na kayo? Hindi po yung pagpaparang ano ako, katakas. Hindi gano'n. Wala naman ako ginawang masama po. Ginawa ko lang naman po yung trabaho. Can you say, sir, kung kumita ka kayo dito sa mga flood control projects? Dinala si Abagon sa NBI headquarters sa Pasay para sumailalim sa booking procedures. Ayon kay NBI Director Attorney Angelito Magno, patuloy ang kanilang paghahain ng arrest warrant. Patuloy rin daw ang paghahanap nila kay Zaldico na batay sa huling impormasyon ni DILG Secretary John Vic Rimulya ay nasa Japan umano sa mga nakalipas na araw. Pinuntahan din ng mga pulis ang bahay ng iba pang mga may arrest warrant sa iba't ibang lugar sa Albay pero wala silang natatandaan doon. Sabi ng NBI, iimbestigahan at kakasuhan din nila ang mga mapatunayang nagkakanlong nila sa mga may arrest warrant. Panawagan pa ng NBI sa mga may arrest warrant, sumuko na sila sa mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mas maraming pulis daw ang ide-deploy ng NCRPO sa malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa November 30 kumpara noong September 21. Wala mang namamonitor na security threat, hindi raw inaalis ng pulisya ang posibilidad na may sumubok na manggulo. At nakatutok si Von Aquino. Simula November 28, naka-full alert ang National Capital Region Police Office para sa malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Bonifacio Day sa November 30. Handa na po ang NCRPO simula pa po nung matapos yung ating huling malaking aktibidad. Ang guidance po ng aming Regional Director, Police Major General Anthony Aberin ay klaro, preventive, responsive at syempre ang maximum tolerance para maging maayos ang lahat ng kilos protesta. Ayon sa NCRPO, may permit na rin ang mga organizer sa People Power Monument kung saan inaasahan ng mga organizer na hindi lalagpas sa 50,000 individual ang sasali. Tiyak daw na mas marami silang ide-deploy na pulis sa November 30 kumpara noong September 21 kung kailan nagkaroon ng gulo sa Mendiola. Meron tayong CDM contingents, meron tayong negotiating team, meron tayong monitoring team, meron tayong lalo yung arresting team. So bumuo tayo ng separate na arresting team para dito sa ating mga magaganap na mga pagtitipon. Para maiwasan din ito, meron tayong mga CCTV na mga in-install para mas real-time yung monitoring po namin at agad-agad yung aming magiging responde. Sa ngayon, wala pang namomonitor na security threat ang NCRPO. Hindi po natin inaalis yun na posibleng merong sumubok, nagmanggulo. Meron po tayong mga civilian agents, personnel na nandyan na para siguruduhin na kung sakali man na may mamomonitor sila na hindi sila doon, kumbaga hindi sila belong dito sa grupong ito, ay agad-agad po ang magiging aksyon namin.
Nakahanda na rin ang ilang grupo tulad ng Isang Bayan. Sana hindi naman ito gamitin para manggulo sa ating bayan dahil at the end of the day, what we want is a constitutional and rule of law process. And yun nga, ang gusto natin managot sila pero hindi naman anything na revolutionary or unconstitutional. Hindi ho kami papayag dyan. Ang grupong Makabayan naman, magtitipon umano sa Rizal Park. Ang buong range ng panawagan ng ating mamamayan, kaugnay ng lahat ng sangkot dapat managot at kailangan may pagbabago sa sistema. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.